Ang batang si Crizel, walang magulang na pumunta sa kanyang graduation. Pero sa kabila ng malungkot na tagpong ito, hindi niya inaasahan na mapapalitan ito ng isang masayang regalo. Nitong mga nakalipas sa linggo, sunod-sunod na mga isinagawang graduation ceremony mula elementarya hanggang kolehiyo. Punong-puno ang ating mga Facebook feed ng mga congratulatory messages at maging mga litrato na mga nasipagtapos kasama ang kanilang pamilya. Isa sa umagaw ng aming atensyon ang kuhang video ng isa sa ating certified e-responder na si Kapitik, kung saan ididokumento niya ang pagdalo niya sa isang graduation ceremony at ang hindi inaasahang pagkakilala niya sa isang nagtapos na mag-aaral na malungkot na nakaupo at nakamasid sa ibang mga bata. Na kumain na lang kami sa labas para i-celebrate yung kanyang graduation kasi nabanggit niya sa akin na ultimo tinapay or juice ay wala siyang handa. Para alamin ang kwento sa likod na nasabing video, sinadya namin ang barangay Tipakan sa lungsod ng Lipa sa lalawigan ng Batangas para makilala ang batang si Crizel, ang estudyante sa viral video ni Kapitik. Kwento ni Hermes, naimbitahan siya at ang ilan pang kapwa niya konsehal sa barangay para maging bahagi ng graduation rites ng mga batang magtatapos sa kinder sa Tipakan Elementary School nito lamang Mayo 29. Doon habang nagse-ceremony, habang nag-aabot kami ng mga certificate sa bata, yung pong isang PTA president is nagkukwento po sa akin na yun nga, yung batang yon ay walang kasamang magulang na nakasama sa graduation. So sabi ko, nakakaawa naman yung sitwasyon ng bata kasi ramdam ko kasi yung nararamdaman ng bata lalo't ganong edad kasi nung dati, nung kinder din ako, ayaw ko nang hindi ko nakikita yung magulang ko sa loob ng classroom kasi parang ang bigat, parang nag-iisa ako o parang walang kasama. So naramdaman ko yung nararamdaman ng bata. Dahil sa nalamang istorya sa likod ng kalungkutan ng batang si Crizel, si Hermes hindi nagdalawang isip at agad na rumisponde. So nakwento na rin kasi sa akin ng PTA president na gano'n yung sitwasyon ng bata, na walang magulang, na walang baon pagka pumapasok, so even yung uniform wala. So sabi ko, nabanggit ko doon sa isang PTA president po na sa akin na lang po ibigay yung flowers para hindi naman po maramdaman masyado ng bata na wala siyang kasama. Kasi nakita ko po doon na titingin-tingin siya sa ibang mga klase niya na binibigyan ng flowers yung kanilang mga magulang. So naiwan siya sa may upuan. So yun nga, naramdaman ko din na siguradong yung batang ito after nito is walang handa, even kahit anong pagsopas man lang. So sabi ko, dito ko na rin sasabihin sa kanya na ilalabas ko sila, na idadalhin ko sila sa SM para mag-Jollibee, sila magkakapatid. So pati yung lola. Ang video na in-upload nila, Hermes, sa kanilang Facebook page na Kapitik, umani ng iba't ibang reaksyon online. Maraming natuwa sa kanilang pagtulong at may ilan din na nagtanong kung saan nga ba ang mga magulang ng batang si Crizel at bakit wala ang mga ito sa importanteng araw ng kanilang anak. Nandito po kami ngayon sa bahay kung saan po nagre-renta yung pamilya. Kasama po namin ang Responde team. So kasama din natin si Jeff para puntahan yung bata at kasama natin yung Responde team. Tara, samahan niyo po ako. Hello! Hello po. Wait. Kamusta? Tara, pasok tayo. Kamusta? Ayos lang po. Ayos daw. Nakilala ng aming team ang lola ni Crizel na si Lola Corazon at ang kanyang ama na si Ramsel. Ang dalawa kapwa naghahanap buhay ng araw na magtapos si Crizel sa kindergarten. Kwento ni Ramsel,
Alam niyang magtatapos ang kanyang anak na si Crizel ng araw na yon, ngunit hindi niya alam ang eksaktong oras. Hindi ako talaga umabot nung oras na yun na ang paalam ko kasi sa bus ko, paalam ko sa kanya, mga hanggang alas 9 lang ako ng maga. Yung pala naman, magang-maga ho ang okasyon. Kaya hindi ako umabot. Dumating ako dito, mag-alas 11 na. Pinilit pa rin ako umabol. Di pagdating ko nga ako dito, nandito na yung mga bata. Hindi na ako nakaabot. Unang-unang pagpasok sa ng bata, pag-graduate. Kaso wala yung ina. Sorry po. Yung anak ko, sana natulungan ko man lang umakyat. Si Ramsel ay matagal ng skilled worker, bagamat ang kanyang trabaho ay nasa kalapit lamang na barangay. Kinakailangan niyang lumakad ng higit 1.5 oras marating lamang ito. Pag ako'y lumiban ng isang araw, malaking kawalan sa amin kasi halos yung mga batang yan talaga, lahat sila pumapasok ng talagang walang baon. Dahil hindi ko kayang yung pangailangan nila. Pero sabi naman ng aking mga bata, papasok sila kahit walang baon talaga. Matuto lang sila. Yun naman ang ano ko sa kanang mga bata ko eh. Kasi alam naman nila yung katatayuan namin eh. Kahit nga yung aking high school, talagang pamasahe lang yung ginagamit niya. Minsan nalakad pa siya papagaling San Jose pa rito para lang makapasok siya. Talaga po totoo yan. Hindi, gawa ng ang kanyang service dati ho, yung bike na yan, araw-araw siya nakakapasok. Ay ngayon ho eh, nasira. Nagtsatsaga siya na maglakad kahit gano'ng kalayo yung San Jose. Ang kanilang pamilya mula talaga sa Tagkawayan, Quezon. Napadpad sila sa Batangas dahil na rin sa trabaho ni Ramsel. Sa pula man ho yung nang ako'y nagkaisip dito sa Batangas sadya. Kasi 12 anyos pa lang ho na ito na ako sa Batangas. Ay dito naman ho, okay naman ang trabaho ko. Kung yun nga lang ho, lingguhan ako nauwi dito sa bahay. Pagka malayo. At ang kanilang araw-araw na kita sumasapat lamang sa pagkain ng kanilang pamilya. Talagang pang amin-amin lang ho, yung halimbawa budget ko na talaga sa bahay, ang aking kinikita. Ay kagaya ho ngayon, ako'y pa isang buwan na, padalawang buwan na hindi nakakabigay din sa bahay. Ay pero sabi ko nga ho, kakayanin. Nang araw ding yun, si Lola Corazon kinailangan magtabas ng damo sa kapitbahay para may pangdagdag sa kanilang gastusin. Graduate na ako talaga niyo noon. Ay wala kami pambili mo lang ng kain. Adi may trato sa akin diyan. Ako gagamas daw, maglilinis ng palibot. Yun. Nag-absin ako. Sabi ko hindi. Ining bantay na lang yung mga kapatid nyo. Kaya naman ninyo. Yun. Kaya hindi ako naka-attend. Ayos naman po sila. Mabait naman sila. Ay medyo makulit lang talaga. Kaya talaga ganyan ng mga bata na yan. Isa sa mga paglilinaw na nabanggit sa amin ni Ramsel na ang ilaw ng kanilang tahanan umalis at hindi pa bumabalik hanggang ngayon. Pinutol din ito ang anumang komunikasyon sa kanya mula sa cellphone maging sa messenger nito. Wala na, hindi na namin maramdaman kung nasaan na. Kaalis lang ho nitong nakaraang January, siya dito. Nung pagkaalis niya ng January, yun, hindi na namin naramdaman siya. Sabi niya magtatrabaho sa Maynila. Ang apply talaga niya pa-abroad. Tapos, hindi man siya makakaalis talaga at sabi ko nga, hindi wala siyang birth certificate. Ay di yun, nagpalipat-lipat daw kuno siya ng trabaho dahil hindi siya makaalis. Kaya ako siya pinayagan pa Maynila para magtrabaho lang. Ginawa ko na akong lahat. Ako nagmakaawa na, kinausap ko na siya hanggang sa lahat block. Lahat kami nakablock sa Messenger, sa mga social media niya. Ay wala akong magawa. Kahit ako magpalit-palit ng SIM, siguro napalitan ko ng SIM, wari pinasampu na. Makontak lang siya. Wala ko Ang ito, basa nga ho nakakaintindi naman ho sila. Ako nagpapalang ang time ay pamamana kong kalakasan nila sa hindi man akong kahit sino. Mga karesponde natin dito sa Net25,
Umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25. Lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.